Okay, good morning guys. Unbox natin itong isa na pinadala sa atin na ah, i-upgrade natin ito PCP. Titignan ko pa kung anong unit to. Hindi ko matandaan kung alin sa kanila yung dumating na ito. Hindi ko sigurado. Meron kasi tayong mga kausap na. Yan, medyo parang nabasa ito Parang nabasa. Mukhang kinakalawang na. Nabasa siya. Parang 8K ito. Yan. So parang nabagsak-bagsak nakalabas yung firing pin, nakalabas din yung barrel parang may tama binagsak ba dapat nilagyan ng protection yung mga dulo kasi matalas yan masisira talaga kahit anong kapal ng bubble wrap mo masisira talaga yan kasi hindi na-handle ng maayos na ito. Basa talaga. Lawang ito. So ito nga kinalawang nabasa. Ayan ito k ito parehas nung medyo old model na 8K. Medyo siya. Yun. Gagawa na rin to ng rubber. Etong yung swing niya. Tapos, eto, parehong-pareho yan nung upgrade natin doon. So, ito, lilinisan lang natin yung kalawang niya. Kasi parang nababad sa tubig. Buti hindi nakilutong firing pin niya. So, ito yung, pwede pala, napuputol din siya. Yan. So, ayun, may mga numbers. May mga numbers. Original talaga to. Makikita niyo dito, may mga numbers siya. Yan yung, I think it's serial number niya. So, ayan, i-upgrade natin ito into PCP with .38 na tank. Yan, .38 na tank. Tapos, ayan, it's either kung medyo kapos siya. Pero tingin ko, okay lang yung haba nito. Ayan, medyo tatansyahin na lang natin sa sakto para mailalagay pa rin yung silencer niya. So, ayan, medyo lilinisan natin kasi kalawang. Tapos, ayun, may naka-prepare naman tayo. Dyan? So, ang gagawin lang natin dito, iti-thread natin to para threaded yung offset na ilalagay natin. Tapos .38 na tank. And then,
tingnan natin kung may spare tayong barrel band na magagamit para naka-barrel band na rin siya. Saka siyempre medyo kaya doon sa mga nakaraan nating video na matagal lang akong hindi gumawa ng ganitong video kasi yung isa hindi ko naman naipakita. So dito, pakita natin doon sa mga kasi napakagandang airgun ito kasi unang-una Taurus siya. Ready for PCP talaga. Yung ready for compressed air na yung kanyang valve. So wala na tayong problema doon sa valve. And then ang maganda dito, makakapal yung tubo. Pwede kang mag-apply ng 1,500 na output, yung PSI sa output niya. Tapos, eto okay pa naman yung gauge niya. Titingnan natin kung anong pwedeng maibibigay natin na ano dito. Para sa, mabilis lang to. Bukas start ko na to kasi ano lang to, medyo nasabay lang dun sa medyo nag-rest tayo ng konti kasi katatapos lang natin ng mga matitinding gawaan. So nagpahinga tayo 2 araw. So bukas start na ulit natin to. So hopefully matatapos din naman ito kaagad. Mga next week sigurado ng ano to na Monday, ganyan, sigurado nang maisiship natin to. So, gagawa lang natin ng thread yung, ano, para yung offset niya is threaded na. So, mas magandang ganon. Kaysa dun sa papaputol ko na rin to. Dito, kasi dito may gato eh. So, mas maganda dito magputol. So, yan. Hanggang dito na lang. Subaybayan nyo yung, yung vlog natin kasi papakita ko paano natin gagawin to. First time ko na mismong ipapakita kung paano ina-upgrade itong ganitong airgun into parang hindi naman yan eh. Hindi natawag lang nating upgrade pero is mula sa CO2 kasi CO2 talaga to. Gagawin nating compressed air na. Tapos para mas mahangin, mas marami yung hangin, mas mataas yung output na mailalagay natin. Kasi CO2 is 800 PSI lang yan eh. Kung malalagyan natin ang output na 1,500, almost double, katiting na katiting lang, doble na. So mas malakas siya at mas accurate kaysa na sana kasi magiging regulated. Pantay-pantay na yung hangin na magiging deposit na ready magtulak ng pellet sa barrel. So, yun. At kailangan to may maayos na suppressor kasi sobrang iingay to, lalakas to kasi kaya madodouble din yung tunog niya. So, kailangan maayos talaga. Kung dating suppressor nito is tahimik, sigurado pagkatapos nitong i-upgrade magiging maingay na yon. So kailangan ma-upgrade din yun yung kailangan i-upgrade yung suppressor from maliit siguro kailangan gawin malaki. So yun yung gagawin dito pero hindi na sa atin kasi wala naman sa suppressor dito unless na isama niya na